Maniniwala ba kayong may ganitong klase ng trabaho? Kung saan kailangan yung maligo sa putikan. Bitbit itong higanting net na lagayan. Habang nakikipag-unahan sa gitna ng arawan. Para mahukay itong pambihirang biyayang nagtatago sa ilalim ng lupa. Di kayo nagkakamali ng channel, guys. Nasa AHA pa rin tayo. Sa hirap ng trabaho ng mga kaahan nating sina Joel, Efren, at Andy, ang malagintong hinahalukay nila sa putikan ay walang iba kundi ito! Ito! Nakita niyo? Ito nga! Ay, okay. Balangan natin ang tubig para mas klaro. There you go. Pero bakit nga ba sila nagkalat sa putikan? Abangan! Huwag kayong malito, guys. Ang hito na kadalasan nating iniihaw, isa naman talagang uri ng isda. Sa Ingles, tinatawag itong catfish. Well, hindi naman sila nagminyaw. Pero may mahabang bigote raw kasi sila na nahahawig sa whiskers ng pusa. Ang bigote, kung tawagin ng karamihan, ang kanilang barbels or feelers. Ito ang sensory organ ng isang hayop na ginagamit nila para masense ang kanilang paligid at mag-search ng food. Kapareho ito ng whisker, antenna, tentacle o horn kung ikukumpara sa ibang hayop. Sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na native hito na makikita sa mga lawa, ilog at rice fields. Ang mga klase ng hito na ito ay kayang mag-reproduce naturally. Pero ang pinakasikat na binibreed sa ating bansa dahil sa bilis nitong paramihin ay ang African hito. Nakita namin yan sa Pandi, Bulacan. Nung una, sabi ko nga, parang mahirap dahil may risk pagka yun sa maliliit pa lang, mahirap mag-alaga. Talagang dadanasin mo yung may mamamatay, kinukultured po talaga siya. Pinaanak natin yung hito, yung babae, sinasaksakan natin. Sa isang grupo ng mga bagong breed na hito, meron daw talagang mga fast grower. Sila yung matatakaw sa grupo. Kung hindi sa tubig o sa putikan, baka dito nyo sila makita. Naglalakad-lakad sa lapag. Wait, what? Hindi ba kayo napapaisip mga kaaha? Kung isda ang mga hito, teka, paano sila nakapaglalakad? Fantastic! Through their fins! Yes, nagagamit nila kanilang tibo to move around kapag umahon sila mula sa tubig. Ang spines nila sa pectoral fins ang nagbibigay ng suporta para makagalaw o makalakad sila. May kakayahan silang huminga rito with their lung-like structure. At as long as basa sila, kaya nilang tumagal ng ilang oras sa lupa. Wow! It's amazing! Isdang pwede sa tubig, pwede sa putik, pwede sa kalsada. Ibang klaseng isda naman pala ang hito. At sa pag-aalaga ng hito, sobrang halaga raw ang proseso ng sizing. O yung pagbubukod-bukod ng mga ito base sa kanilang laki. Carnivore kasi ang mga hito. Ibig sabihin, pwedeng kainin ng mas malalaking hito ang mga kasama nitong maliliit na hito. Sa hito farm ni Ricky, nahahati ang mga ito sa 4. Depende sa laki. Gumagamit siya ng mga lalagyan na gawa sa iba't ibang laki ng chicken wire kapag naghihiwalay ng mga hito. Iuhulog namin sila sa earth pond para lumaki. Kasi unang-una, lumalaki naman. Kaya lang halos mga 1 inch, half inch. Kaya lang pag nilagay namin sa pond, mas mabilis sila lumaki kasi feeds na yung kinakain nila. Kapag malaki na ang hito, madali na raw itong alagaan. Alam niyo ba na matinik ang mga hito? Well, hindi literal na tinik, okay? I mean, you know what I mean. What I mean is, matinik sila sa pag-detect ng mga bagay na nasa tubig, even from miles away. That's right, all thanks to their taste buds. Nababalot kasi ng more than 100,000 taste buds ang buo nilang katawan. Wow! Pero iba yung pag-iingat din ang kailangan sa pag-aalaga ng hito. Lalo na kung sila ay hahawakan. Nagtataglay kasi sila ng tibo o itong fins sa magkabilang gilid. Matatalim ito at kaya makasugat ng tao. Kaya may tamang paraan lang para hawakan ito. Look! After 6 to 8 months, fully grown na sila at pwede nang ibenta sa palengke. Pero hindi basta-basta ang paghuli sa kanila mula sa pond. Magaling kasi silang sumiksik sa ilalim ng lupa. Hindi nyo sila mauubos gamit lang ang lambat kagaya nito. Dahil kailangan nyo rin ubusin ang tubig sa pond. As in, parang ganito.
At dito na nga papasok ang mga kaahan natin sina Joel, Efren at Andy. Mano-mano silang mamumulot ng mga naiwang hito sa putikan. Dahil madulas at magalaw ang mga hito, challenge daw itong huliin. Kaya naman lublub kung lublub. Ang ginagawa namin sa putikan, naguhuli ng hito. Puro putik, kara kaming lulublob sa putik. Siyempre mahirap. Kinakapa namin ng paa namin, tapos dinudukot namin ang kamay namin. What is this? Ang dudungis! Puro putik! Naku, lagot kayo sa mga nanay nyo. Tayo tayo dito. Mabuti pa ang mga hito. Kahit pa magbabad sa putikan, walang magagalit. Adapted na kasi sila dito. Sa katunayan, kayang-kaya na nilang humanap ng prey kahit pa nababalot ng dilim ang paligid. Hindi pa raw tapos sa pagpapakitang gilas itong hito. Dahil pwede nyo rin daw ito sa bahay. Sino mag-aakala na sa bakuran ng bahay na ito sa Araya, Pampanga, nakatira ang mahigit sa 5,000 hito? Yan ang home business venture na sinubukan ng kaahan natin si Kenji. Nainganyo po kasi ako dito kasi po ito po yung maliit yung punan pero malaki po yung kita. Binili po namin itong toldapan. Tapos po yun, kumuha po kami ng 6,000 eds. Dahil into farming daw ang kanyang mga tito, tila naman niya ang interes sa pag-aalaga ng hayop. At perfect daw ito dahil maraming mahilig sa hito sa lugar nila. Nabili ni Kenji ang 6,000 pieces ng hito for 1.80 pesos kada piraso at ngayon ay binibenta niya for 3 pesos each. Naisipan daw i-upload ni Kenji sa TikTok kanyang do-it-yourself trapal pond mula sa kawayan at tarpaulin. At tila marami ang naengganyo sa ganitong klaseng negosyo. Hindi niya inakalang magpa-viral ito with over 150,000 reactions. At dahil dito, in less than 2 weeks, ay buwan naman ng customer na siya na gusto ring mag-breed ng hito at bumili ng 1,000 piraso nito sa kanya. Kung sakaling yung first harvest po namin magiging okay, mag-i-expand po kami. Cheers to your hito business, Kenji! Sa pagiging versatile ng hito, mapatubig manulupa, sino ba namang hindi mamamangha? Well, all I can say is, aha!